Mapagpalang araw, isang panibagong araw na naman para tayo ay matuto. Welcome to our virtual classroom. Napatawag na nga ang Sir Jeff ng backup kay Monkey D. Luffy ng One Piece para tulungan tayo sa ating new lesson. So what will be our new lesson? It's about subtraction of similar fraction and mixed number without regrouping. So, ito yung kadugtong ng nauna nating lesson. So, before we proceed to our lesson, review natin ulit ang parts ng fraction. Ano nga ang pangalan nung nasa upper part of the fraction bar? Yes, yung number 1, ano yan? That is the numerator. How about the one that is under or below the fraction bar? Which is the number 3. Yes, that's the denominator. Galing. So, naalala na. Recall ulit natin ang types of fraction. Importante nito. Okay? Here we have numerator 1 and denominator 4. So, anong tawag sa kanya anong tawag sa fraction na yan? Very good. That is a proper fraction. How about 8/3? Where is 8 is the numerator and 3 is the denominator? Yes, that is an improper fraction. How about if the fraction is consist of a whole number and a proper fraction? Sa palagay ninyo, ano kaya ang pangalan nun? Yes, that is a mixed number. Now, let's define ano kaya ito. Anong i-define natin? Nasabi ko na rin to sa una nating lesson. Fractions that have the same denominators. The same denominators, they are called what? Yes, similar fractions. Now, let's subtract similar fraction. Naalala pa ba natin the rules that we will use in adding similar fraction? Same lang din doon. But the difference is, kailangan na nating i-subtract instead of add. Common sense, di ba? Kasi subtracting nga tayo. So, anong gagawin natin? We need to subtract the numerator and copy the denominator. Ganun lang kadali. So, let's start. So, we have a numerator 8 minus 4. So, ano kaya yon? Anong sagot? Yes, that is 4. Now, copy the denominator. Anong denominator natin? 15. So, the answer is 4/15. Okay? Next one. We have 16/24 minus 12/24. What we will do? Subtract the numerator. What is the numerator? 16 and 12. Subtract natin. Ilan yon? Yes, that is 4. Then, copy the denominator. What is the denominator? 24. Therefore, the answer is 4/24. Okay? Easy, So, how about subtracting mixed number? Same pa rin sa rules natin. Doon sa addition, ganun din ang gagawin natin dito sa subtracting mixed numbers. But instead of adding, we will use subtraction. So, first, we will subtract the what? The whole number. So, sino whole number natin dito? Si 8 and 5. So, 8 subtract by 5. Ilan na? 8 minus 5. 3. Then, subtract the denominator. Sinong denominator? Not the denominator, but rather the numerator. Sino ang numerator? 7 and 3. So, 7 minus 3, ilan? 4. Then, copy the denominator. So, the answer is 3 and 4/9. How about the example below? So, we need to subtract the whole number. Sino whole number? 15 and 6. So, 15 subtract by 6, ilan na? So, that would be 9. So, sino ang numerator dyan? Ang numerator ay si 13 and 6. So, 13, bawasan natin ng 6. Ilan? Ilan? Yes, that is 7. So, copy natin ang denominator. Sino ang denominator? 20. So, i-copy lang natin. So, napaka-easy lang, Basic lang sa inyo yan. Mabilis nyo lang gawin yung activity natin. But, we will have a practice muna, Kailangan muna nating mag-practice. So, let's practice. So, let's have our first example. So, mabilisan lang ito kasi alam kong kaya nyo nang gawin. But, practice makes perfect. So, kailangan natin mag-practice. Huwag nyo kalimutan mag-practice. So, I have here 25/46 minus 15/46. So, what we will do? We will subtract the numerator. So, 25 minus 15. Yes, that is 10. So, copy natin ang denominator. Sino ang denominator? Yes, 46. So, what is our final answer? 10/46. Now, let's have another example. What will you do kapag ganito ang given?
8, whole number lang, minus 5, 8, proper fraction. So, anong gagawin natin? So, ibabawas ba natin yung 8 kay 5? Hindi. So, ang gagawin natin, class, gagawa tayo ng isa pang fraction galing sa whole number. So, di ba? Kapag meron tayong isang buong, for example, isang buong pizza na nahati sa 4. So, kinulayan natin yan, sinade natin yan, sinade natin yan, sinade natin yan. So, anong fraction yan? Yan ay 4/4. Equivalent siya sa ano? Equivalent siya sa 1. So, bakit ko ba yan nasabi? Kasi, gagawin nating fraction ang isang part or isang buo dito kay 8. So, ito sa 8, bawasan natin ng isa, gagawin nating fraction yung binawas natin ngayon. So, iyon ay 7 na lang siya. So, anong fraction ang mangyayari doon sa binawas nating isa? So, ito ay magiging, titingin ka dito sa denominator, gagawin mo siyang numerator at denominator. Diba? Parang yan lang din. Kasi isa nga yung hiniram mo. Kaya magiging 7, 8, 8. Nasundan ba ako? So, ibalik lang kapag medyo nabigla or nabilisan, ano? So, i-copy lang natin tong i-minus natin. So, i-minus natin yung 5, 8. So, ano magiging sagot natin? So, ang magiging sagot natin, copy lang natin yung whole number na yan kasi wala naman whole number sa kabila. Ano? So, 7. Tapos, minus natin yung numerator. Si 8 tsaka si 5. 8 minus 5 ay 3. So, same naman yan na denominator, kaya i-copy natin. So, yan ay 8. So, ang final answer ay 7, 3, 8. Madali lang yon, basta ang gagawin niyo kapag whole number ang sa kabila, di ba nung nakaraan doon sa addition pinagsama natin, ito ay pagbabawas kaya hindi natin pwedeng pagsamahin. Kaya tayo nangutang ng isa, hindi naman siya nangutang, kinuha lang natin yung isa para gawin natin siyang fraction, no? Para maibawas natin yung fraction na nasa kabila. Sana naintindihan niyo, kapag hindi, ibalik niyo lang or ibalik niyo lang sa pinaka-umpisa nitong example na to para magets niyo, no? So iba-iba naman ang capacity natin kapag tungkol ang pinag-usapan ay tungkol kung gaano ka kabilis makaintindi. Pero kapag paulit-ulit yan, for sure, magigets mo yan. Basta focus ka lang at balikan mo ng balikan. You know? So let's proceed to our another example. How about 4, 10, 19th minus 6, 19th. So ito, nagawa naman natin to sa una, no? Baka hindi mo na-gets kung anong ginawa. So ano ang una natin gagawin? Isusubtract dapat natin ang whole number sa kabilang whole number. Pero makikita natin dito kay 6, 19th, wala siyang whole number. So, ang gagawin mo, ikakopy mo lang yung whole number sa kabila. 4 minus 0 eh. So, 4 minus 0, 4. Then, subtract na natin yung numerator. So, 10 minus 6. Ilan? So, that would be 4. Copy natin ang denominator. So, the final answer is 4 and 4, 19th. So, napaka-dali lang, di ba? So, kayo naman. So, ito ang ating activity ngayon sa topic na to. Sa inyong math notebook pa rin, 1 to 5 items lang yan. Ano? So, i-post nyo lang ulit kapag hindi nyo pa natapos, isulat ang given na yan. So, anong kasunod? Thank you and laging tandaan, similar fractions, madaling bawasan. Ano? Same denominator, minus lang sa numerator. At i-copy ang denominator. Kaya mo yan. At basic lang yan para sa'yo. Hanggang sa muli at kita-kits sa susunod nating lesson. Paalam!